Sawang-sawa ka na ba sa pagtatanim ng basil kasi laging namamatay? Hello mga bes! Makatang Hardinera is here. Ngayong araw na ito, tuturuan kita kung paano mapapanatiling buhay ang iyong tanim na basil. Okay mga bes, ito nga pala yung tanim ko rin na basil. Pero nakita nyo, dry na to, patay na yan. Bes, kapag nakita nyo nag-start na mag-brown ang tanim nyo na basil, ang kanyang stem, alam nyo gawin nyo, i-cut nyo na lahat ng healthy stems. Katulad ng ginawa ko dito, kinat ko yan. Kasi mayroon ako nakitang na nangitim dito, yan, nangitim, yan. Ibig sabihin, may sakit yung tanim ko na basil na pwede niyang ikamatay. So, ang ginawa ko, lahat healthy stems dito, kinat ko lahat. At ito yun. Tinusok ko sa lahat sa styro cup. Look at now, mga bes. Oh, tingnan nyo sila ngayon. Very healthy na sila at buhay na buhay. Sa isang namatay na plant, ng basil, nakaproduce ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagong plants ng basil. Kasi hindi pa ako nakakasubok na ito ay mamulaklak at itanim ang kanilang bulaklak. Na-try ko lang yung lavender, yung Thai basil. Pero itong sweet basil hindi pa. So, ganun ba gawin mo ha? Once nakita mong nangitim yan, nangitim na yung, yung part na yan, ibig sabihin na, about to die na to. So, pero, kaya kinuhunan ko na siya ng mga bagong stem. Pero, mabuti na lang, medyo nakasurvive pa siya. Pero, at least, ka na rin kumbaga, may ka doon, may plan B ka. What if mamatay? So, meron ka ng pinunlang bagong mga stems. O katulad nito, namatay siya. At least, okay lang. Kasi marami naman siya mga stems na produce na akin naman na propagate. Iyan mga bes. Kaya naman, hindi ka na matatakot na magtanim ng basil. Kasi alam mo na itong i-propagate gamit ang kanyang mga stem. So, once na makita mong mangitim na, mangitim na, anong gagawin mga bes? Kunin lahat ng healthy stems at itanim. I mean, kinapulutan mo ng aral ang aking vlog sa araw na ito. May kaligayahan sa pagtatanim at dito siguradong may pagkain. Maraming pong salamat.